Kini ang 8-1-9 DXUM News and Public Affairs. Sa Davao City, 8-1-9 DXUM. Ang oras hatod kaninyo sa aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, cementicone, Kremil S. Hyperbilis. Bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Ang oras hatod kaninyo sa Solmux Advance. Magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. Oras alas 12:30. Shalom Alaikum, maayong hapon ang sabginagda na mga sukitig pamilya. Welcome to the Balik Hebrew program dito sa DXUM Radio kay 819 kHz. Sa oras alas 12:30 ang tunalaon na sa hapon Lunes ang tod sa adlong Sabado. Kini si Mori Azaria Gilbert Minyosa, uban Spikas Lawak, Engineer Ronel Manderesa, Roy Johnson Station Manager. Magatimbay kaning tanan 0929-311-3484. Egsonan kaninyong bot mapilas tong online classes na matag Miyerkules sa gabi alas 7 atong online classes ug sa Sabado sa gabi. Mainong daron kaayo nga kining duha ka mga schedules nato maapilan tungod kay sa Miyerkules sa gabi naga-focus kita sa character traits refinement, and then sa Sabado sa gabi halakha for the nations or halakha for the Noahites. And alang sa tagatagom Barabo, no, sama sa ato ang texter, no, nangutana kung asa dapit, no, ang ato ang panagtigom. Okay, no, atong panagtigom na diya sa Estabilio Village sa La Filipina, no, kanang tapad sa our right side banda sa may inland resort, no, sa Estabilio Village. Dito na banda tumoy na tumoy na siya, and then sa right side niya makita niyo na ay firewall nga walay laing firewall diha, no, nga taas-taas, no, muna siya nga building. Okay, in the meantime, and paibalo usab daw nga adunay mga schedules, no, especially, no, sa summit, no, sa Jerusalem. Dunay Shavuot Summit og kini siya, no, paygayon sa Mayo 25, no, sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6:30. Okay, og dunay conference ipaygayon mga kaigsunan sa bulan sa June 12, no, June 12 dunay conference ipaygayon, og kini nga conference, no, free, walay bayad, unya doon na pay free lunch and free snacks. O gikinahanglan lamang ipadala ang inyong mga pangalan, no, ni conference para ma-fix nato, no, kay 200 heads lang ang ato ang ma-accommodate. Okay, good for 200 lang. Ang salamat. Ang tema is refining character traits or character traits refinement. Dagang salamat. Okay, no, mga kaigsunan, no, tungod kay umaabot ang Feast of Shavuot, ang ato ang panagtigom sa Feast of Shavuot ipahigayon sa June 1 sa gabi, no, June 1 sa gabi, no, og magdalata og banquet meal og mga prutas kay judgment for the fruits usab kini nga adlaw, and then doon ay Torah reading hangtod sa midnight, and then pagkabuntag na pud sayo alas 8, no, ang pagbasa sa Asherit Hadivarim in Hebrew, English and Bisaya, og kini siya
Mga kaigsunan ko, kabalo mo sa mga Jewish, dili na sila matulog ani nga adlaw. Tungod kay gi-rectify ang first generation who received the Torah in the wilderness sa Mount Sinai, nga diin nangatulog unya gikinahanglan pang patingog ang shofar sa kusog nga tingog para sila mamangon. Muna nga, it's an act of rectification. Okay? So, manginot ako nga atong mga tao nga makatura mo join. O kumugis ko taog Torah, kini siya na reveal sa tuig 2448 from Adam. That means 2448 katuig gikan paghimo sa tao nga mao ang last created or last creation ni Hashem sa 6 days creation. O mi kabat og 2448 katuig ang Torah i-reveal for the very first time. Hashem talk to the nation Israel na adunay 3 to 4 million ka population, na 3 to 4 million, and this is the very first time na siya nakigistorya o nasod o kini nga iyahang pakigistorya usa siya ka public declaration tungod kay ang Torah, it is for the public. O nahitabo kini sa secular calendar sa 1313 BCE. Na 1313, that is 50 days from the Exodus. Na 50 days from the Exodus, and that is in the month of Sivan, pizza size. Okay, ganong may nungdanon kini. Tungod kay mao kini ang pag-reveal sa iyahang kabubuton para sa tao nga kanhi iyang gisugo sa unang tao nga si Adam o gika-transmit ngadto kay Noah o ang iyahang sugo para sa mga Jewish people. Tungod kay based on the Torah, there are only 2 types of relationship ever confirmed or established by the Creator Himself in the Torah. Duha lamang ka matang sa relationship ang iyahang napahalo na, iyang natukod. One is the relationship that He gave to all humanity, revealed to Adam, and then transmitted to Noah and all the descendants of Noah. Remember, in the book of Genesis chapter 10, the descendants of Noah nahimong 70 na formulate into 70 nations ang mga descendants ni Noah. O kining 70 nations, they are all obligated to follow the covenant given to Noah in Genesis chapter 9, which was a confirmation of what Hashem gave to Adam. Only one is added. Karon, ang mga kaliwatan sa Israel nakadawat og medyo higher elevation of a commandment, especially the commandment of circumcision on the 8th day that He covenanted with Abraham in Genesis chapter 15, and that elevates Israel higher than the nations of the world. So, si Hashem covenant kang Adam o kay Noah for the nations, o covenant usab sa nasod sa Israel, o kana mao ang gitawag og 613 commandments. Now, as we look at the revelation of the
Ashirat Hadivarim, the so-called Ten Commandments, but actually, according to the rabbis, it's not 10 commandments if you study carefully, but it is 15 commands. Now, makakita kag 15 kasugo. But then, gitawag siya Ashirat Hadivarim because Ashirat Hadivarim means the 10 words of the covenant. Now, 10 words of the covenant. O kini siya representahan sa Anoke Hashem. Number 2, Lo Yeye. Number 3, Lo Tisha. Number 4, Zachor Eth. And then number 5, Kaved Eth. And then number 6, Lo Terchach. Number 7, Lo Tinaf. Number 8, Lo Tignov. And number 9, Lo Ta'aneh. And then number 10 is Lo Tachmud. Gitawag siya og the 10 words of the covenant. And then if you count from verse 2 of Exodus 20 up to verse 17 or verse 14, exactly 620 letters, 620 ka litra. And then the sages said this is very, very significant because the Torah has a plain meaning and the Torah has a remish, that is hint meaning, hint message. And then third is dross, which is midrash, allegory, or analogy. And then number 4 is sod, is mystical meaning. And the term mystical means it's beyond what you can see. It's beyond what you can imagine. Mura ba og mga astronomy now nga dili makita sing mata, and yet scientifically it is explained. Why? Because scientific is equivalent to mystical understanding of the revealed Torah. Karon ang Ashirat Hadivarim nga naukit sa papan nga bato. Kini nga papan nga bato, cube. Ang iyang atubangan, iyang likod, iyang kilid, upat ka kilid. Now, left, right, and then up and down, top, below, front, and back. Kini ang unom ka corners nga diin mabasa ang Torah. You can read the Torah from these 4 corners. Kung asa ka nagtindog, mabasa nimo. So, dili tama nang nas pelikula nga bit-bit ni Moises nga murag libro. Niya nakabaog-baog ang tumoy, murag half moon. Now, dili na siya mao. Tungod kay cube ang papan nga bato. O originally, ang giukit nga letra mao ang Kitav Elohim, and then the Kitab Elohim, that means it is a script from heaven, script gikan sa kalangitan, ug kana mao ang square form Hebrew nga dili mao ang gisulat ni Moshe, kay ang gisulat ni Moshe mao tong Paleo Hebrew nga naman tungod kay mi go down ang Israel sa ilang level tungod sa ilang pagsimba og baka, ug tungod ana dili sila worthy sa script, dili sila worthy nga mututok sa script from heaven, ug mahinungdan pagdugmok ni Moshe ang mga litra according to the Talmud return to its source from the heavenly.
miuli sa ilang source until na-reveal na pod sa writing on the wall in the book of Daniel chapter 5 sa dihang last night na sa anak ni King Nebuchadnezzar nga si Belshazzar na-reveal ang plano ni Hashem pinaagi sa writing on the wall sa upat ka pulong nga many tekel of our sin. Supposedly tulo ra ka pulong pero upat siya kay gidubli ang many. That means it is to be done in a hurry. Kung baga ipadali nga nung gidubol aron painumduman nga minadali siya. Kung painumduman pagkagabi gisulong sa Medes ug unya nailog ang kingdom ug nahimong kingdom of Medes and Persians. Unsa to nga litra walay si bisan kinsa makabasa gawas lamang kang Daniel nganuman tungod kay master sila mubasa sa palio nagisulat ni Moshe, and yet ang script from heaven si Moshe man lang ang nakakita, not until nga gi-reveal ganto kay Daniel walay lain. Og si Daniel, he learned how to read perhaps through the malak, through the angel nga natudluan si Daniel o siya ang nakabasa. O human iadto si Ezra, he also learned how to read and how to write the square form Hebrew ug pahinungdan sa time nila ni Ezra with the 120 men of great assembly nga adunay 85 prophets and 35 rabbis, more or less. 120. Now, mi asya arim anesikineset hagadula. Karon mga kaigsunan, ang i-convene ni Ezra na himong court, na himong Sanhedrin court, o ang Torah i-rewrite into square form through Ezra as the secretary. Nga naman tungod kay gustong ibalik ngadto sa gitawag og script from Hashem, script from heaven. Og muna nga ang mga misusa, tifilin, og ang Torah scroll kini na square form na kay gibalik, because these are the letters, through these letters creation was made. That means ang creation wala gilalang pinaagi sa litra sa palyo. Ang palyo sa pagsulat na lang ni Moshe apan sa creation ang gigamit ni Hashem ang script from heaven nga mao ang square form. Mao nga sa mga Jewish, they are also inventing a secular script. Now, nanuman tungod kay bawal gamiton ang mga square form text sa mga secular nga gamit. Tungod kay kini siya secret text, secret script. Ug mahinungdan nga moadto mo sa Israel, ang matindahan dito dili square form ang mga pangalan kundi ang ilahang secular script. Sa una di ko kasabot nga ano kapan sa takna nga kita makakaton na makasabot ta maabli atong mga mata na pagkalalom gyud sa level sa understanding sa mga Jewish, mabitaw mga kaigsunan nga dapat ang Jewish mao gyud ang manudlo kay naitabo manggod, no? Labi na diri sa Pilipinas. Dagan po kayo gatulutod og Hebrew unya gapatuo-tuo.
No, ila na hinoong giinbento. No, ila pang gidaot ang pangalan nga ang pangalan sumala sa Hebrew hinted lines sa Exodus 3:15. No, Zesheme Le'alem. That means this is my name to be hidden in secret. Zezekre Ledordor. That means which I am to be remembered from generation to generation. That means ang litukon, it is only a remembrance. Zekre. That means my remembrance. The moment you say Hashem, it is a remembrance of the four-letter name, the Yud and the He and the Vav and the He. If you say Adonai, it is only a remembrance of the four-letter name. If you say Elohim, it is a remembrance of the four-letter name. If you say Hakadosh Baruch Hu, it is a remembrance of the four-letter name. If you say Havaya, it is a remembrance. Sesekre Ledurdur. This is my remembrance from generation to generation. Yun ana siya mga kaigsunan. Huwag dapat lang musunod ta sa mga Jewish nung kang murag magpakaroon ingnon ta nga murag mas manggialabon pa ta. Now, ang Jewish mo mali niya, ikaw na natama niya, gahapon lang ka. Ano mga kaigsunan? Now, minungdanon kayo nganong ang mga Jewish mo dyan atong paminahon sa pagtudlo sa Torah. Karon sa 620 letters nga square form nga naukit sa original nga bato, papan nga bato, kini siya adunay significance with regards to the laws for humanity and the laws for Israel. The 613 stands for the 613 commandments for Israel, with 365 negative commandments and 248 positive commandments. And then ang 7 mao ang laws for humanity that he gave to Adam, transmitted to Noah. That means ang 10 commandments na intertwined ang 613 commands that he gave to Israel and the 7 commandments that he gave to humanity. Atong gikaisugutan na no, sa nangagi. Kunya, bisangko ta sa kaved et aveka vet emeka. Ang ika-unom mao ang lo tertia. That means thou shall not commit murder. So makita nato nga ang third commandment sa laws for humanity is do not shed blood. O nalakip na ang bawal ka manakit og tao, both physical, emotional, and psychological. Bawal ka mubuhos og dugo. No, bawal siya. So, makita na to, mga kaigsunan ko, na intertwined siya. Next is law 10af. That means, thou shalt not commit adultery. And that is the fourth commandment of that he gave to humanity, gave to Adam and Noah. And that is no to sexual immorality. Bawal makigrelasyon sa mga babae nga forbidden, mga babaeng minyo. And then number 8 is law tignov. That means dili mangidnap. Kay kanang tignov, dili na siya ordinaryo nga thou shall not steal. The proper translation is thou shall not kidnap. Ngano man tungod kay ang pinaka mahal nga item nga ginakawat sa tao mao ang tao. Kidnapping o gihimong hostage, that is a prohibition. Now, law tignov. And then number 9 is law ta'ane. That means thou shalt not make false witness or false testimony. Dili ka
himo og sayop, mga tumo nga mga testimony against sa isig katao. Or thou shall not lie. Ayaw pagsultig mga bakak. Patok sa imong isig katao. Gialaw lang ang tao mogamit og bakak as long as ang iyang kinabuhi is in danger. Just like Abraham. Wala niya gisulti nga asawa niya si Sarah, gingnan niya igsuon. Ngano kay patyon siya. Just like Yitzchak. Just like also the spies in the time of Joshua sa Jericho. Nga ipabakak nga wala sila. Ngano man tungkol kay at stake ang kinabuhi. Muna lang siya mga permitted lies. Basta at stake ang kinabuhi. Kung baga, basta kinabuhi na, mauna ang pinakalabaw sa tanang commands to save life. Okay. And then, number 10, lo takmud. That means, ayaw kaibgi ang asawa sa iyong silingan, balay sa iyong silingan, katabang sa iyong silingan, ang baka sa iyong silingan, ang asno sa iyong silingan, magkatabang lalaki or mga servant lalaki, servant babae. Mga kaigsunan ko, kini siya na-intertwine ang both laws for humanity and the commandment that He gave to Israel, the 613 commandments. O gidesign ni Hashem, ingon nga duha ka relasyon nga iyang gipaluna for humanity. O kining two relationships, kung tawagon nimo ni tawagon mo sa covenant. Bere. Covenant for humanity that He gave to Adam and Noah, and covenant to Israel. O kung tawagon po nimo ni o colloquial term nga religion, pwede po. Duha lang ka religion ang gi-establish ni Hashem para sa tao. Ang religion nga iyang gihatag ito kay Adam, nga gi-transmit kay Noah, for all humanity, o ang religion iyang gihatag sa Israel. Maulang na siya makaigsunan. Question, asa man ka ani dapit? Makaigsunan, diri ka sa gi-establish niya para sa mga nations. Kay mauni para nimo. Okay, mga kaigsunan ko, no, daghang salamat sa inyohang pagpakig-uban ni atong programa. Now, og in behalf sa ato ang Noahide Community Center, kaninyo nga wala pa nakadto atong center nata sa Farland, Dacoville. Now, og ang service diha matag Biyernes gabi og Sabado alas 8. Hangtod sa alas 11, alas 11 hangtod alas 12 ang biraka sa mga women, no, sa okay. Sa ngalan sa to ang partners Pikasalawak Engineer Ronel Mandresa, Roy Johnson Station Manager, kini si Muri Azaria Gilbert Minyo sa maging kanyutanan. Shalom Alaikum, Bilitra. Paminawa ang programang Balik Hebrew uban ni Brother Gilbert Minyoza.